Sa videong ito ay atin namang pag-aaralan ng tungkol sa paggamit ng Venn diagram to represent set and subsets. Ang Venn diagram ay binubuo ng rectangle which represents the universal sets and circles inside the rectangle to represent the set or sets being considered. Upang mas lubos na maunawaan ang Venn diagram, aralin natin ang mga sumusunod na example. Number 1. Q is 2, 4, 6, 8, 10 and set B is 2, 4, 6. Show the relationship between the universal set represented by U and set B using the Venn diagram. Upang masagot ito, ang una nating gagawin ay gumuhit ng rectangle to represent the universal set and a circle inside the universal set to represent set B. Inilagay natin sa loob ng universal set ang set B dahil kung mapapansin natin, lahat naman ng elements ng set B ay nasa universal set. Ang susunod naman ay ang pagsulat ng elements ng set B. Ang elements ng set B ay 2, 4, 6. May 2, 4, 6 din ang universal set, kung kaya naman isusulat na lang natin to ng isang beses lamang. Ang 2, 4, 6 ay nasa loob lamang ng set B. Habang lahat naman ng elements ng universal set na hindi natin makikita kay set B ay ilalagay natin sa labas ng circle ng set B. Ayan, ito na ang ating Venn diagram para sa example number 1. Pangalawang example. Sa example na ito, ang una nating gagawin ay ibigay muna ang elements ng ating universal set. Ituring natin na ang U ang universal set. Ang sabi dito, ang universal set natin ay ang whole numbers less than 10. Ibig sabihin, ito ay 0 and the counting numbers less than 10. Ayan na ang ating universal set. Ngayon naman, mapapansin nyo na ang elements ng A na 1, 2, and 4 ay makikita rin natin sa set B. Kung kaya naman, maaari nating sabihin na ang set A is a subset of set B. Kaya naman, kung gagawin natin ang Venn diagram para dito, dapat ang circle na nag-represent kay set A ay nakapaloob sa circle na nag-represent kay set B. Dahil lahat ng elements ng A ay makikita natin kay set B. Lahat naman ng ibang elements na hindi matatagpuan sa set B at set A ay ilalagay sa labas ng circle pero enclosed pa rin sa rectangle dahil lahat naman sila ay elements ng universal set. Ang mga number na ito ay 6, 7, 8, 9 at 0. Tandaan na kaya natin inilagay ang A sa loob ng set B ay dahil lahat ng elements ni A ay makikita rin naman natin sa set B. Kaya ang relationship nila ay A is a subset of B. Number 3. Given that set M is CRATE and set N is BRAKE, draw a Venn diagram to show the relationship of sets M and N. Kung inyong mapapansin, mayroong common element ang M and N. Ito ay ang mga letrang R, A, at E. Dahil sila ay may common elements, ang nangangahulugan nito na ang gagawin nating circle sa loob ng rectangle ay dapat overlapping. Ito na ang ating set M at set N. Nag-overlap yung dalawang circle. Ang gagawin natin, yung kanilang common elements ay ilalagay natin sa overlapping na region. Ito na ngayon ang ating Venn diagram. Ang matitira na lang sa M ay yung C at T
At sa N naman ay yung B and K. Sa overlapping region, makikita natin ang mga elements na R, A, and E. Ito naman ang example number 4. Kung inyong mapapansin, walang common elements ang dalawang set na P at Q. Kaya gagawa tayo ng dalawang separate circle inside a rectangle. Ito na ngayon ang ating Venn diagram. Ito ay isang halimbawa ng isang disjoint set. Disjoint dahil walang common elements si P at Q. Sana ay matutunan kayo sa bidyong ito. See you next time!